Magandang araw, mga kaibigan, tungkol sa pagbabago ng isang babae na naging isang manugang sa isang marangyang pamilya, ngunit hinamak dahil sa maling akala na pera lang ang habol niya. Ngunit kapag nabunyag ang buong katotohanan, paano magbabago ang buhay niya? Samahan kami sa Beautiful. Nagsisimula ang kwento sa isang eksena ng patak-patak na ulan sa bintana, at sa loob ng silid ay makikita ang dalawang anino na magkayakap at naghahalikan. Nang tumugtog ang digital clock ng eksaktong 12 ng hating gabi, agad na tumayo si Wang Yifei at sinabihan si Alan na bukas na nila aayusin ang mga papeles sa diborsyo. Naalala ni Wang Yifei noong gusto ng lolo ni Alan na ipakasal siya sa anak nito, at kahit na hindi sila magpakasal, papautangin pa rin siya nito para sa kanyang negosyo. Umayag si Wang Yifei na magpakasal dahil gusto niyang suklian ang tulong ni Alan. Noon ay niligtas siya nito. Ngunit sa araw ng kasal, inanunsyo ni Alan na mayroon na siyang ibang gusto at hinamak niya si Wang Yifei bilang isang babaeng pera lang ang habol. Sa kasalukuyan, ibinigay ni Alan ang isang damit kay Wang Yifei at sinabing huwag siyang ipapahiya sa kaarawan ng lolo niya. Nadidiri si Wang Yifei at ibinato ang damit sa party. Nang hindi makita si Wang Yifei, malisyosong nag-isip ang mga tao na iniwan na siya. Sa puntong iyon, dumating sa party si Tio Gao Maotong. Hindi niya nakita si Wang Yifei kaya tinanong niya si Alan. Nang sandaling iyon, dumating si Wang Yifei kasama ang isang grupo ng mga bodyguard. Umiti siya at binati ang kanyang lolo. Binigyan din niya ito ng isang mamahaling ceramic plate na nagkakahalaga ng bilyon na ikinagulat ng lahat. Agad siyang hinila ni Alan sa isang sulok at tinanong. Nadidiri si Wang Yifei at sinabihan siyang pirmahan na ang mga papeles sa diborsyo. Anyway, dahil hindi ka naman nag-alala sa loob ng 4 na taon, hayaan na lang iyon. Habang papunta si Wang Yifei sa mesa, lumapit sina Fei Wang at Shi Wang para tanungin siya tungkol sa ceramic plate. Tinuyan ni Fei Wang si Wang Yifei. Sinabing kaya siya ganoon ay dahil kumakapit siya sa isang mayamang lalaki. Sinabi ni Wang Yifei na hiwalay na sila ng kanilang kuya, kaya huwag nilang isipin na dahil mahilig mga liwa ang kuya nila, ganoon din siya. Nang makitang hindi sila manalo sa pagtatalo, ibinato ni Shi Wang ang cake sa mukha ni Wang Yifei. Sinabi ni Wang Yifei na huwag nilang isipin na natatakot pa rin siya sa kanila tulad ng dati, noong pinapahira nila ng cake ang mukha niya at tinutulak siya sa lababo. Nakita iyon ni Alan, ngunit sinabi lang na kung hindi niya kaya, umalis na lang siya at huwag siyang ipapahiya. Sinabihan niya ang kanyang assistant na ibunyag ang pandaraya nila sa pagsusulit at pagbabanta, at sasabihin niya ito sa kanilang lolo. Nagmamadaling humingi ng tawad ang dalawa. Nang makita walang reaksyon si Wang Yifei, sila mismo ang kumuha ng cake mula sa sahig at kinain iyon, at sila mismo ang naghugas ng kanilang mukha sa lababo. Sa puntong iyon, lumabas si Alan at sinabing tama na. Hindi siya pinansin ni Wang Yifei at umalis na siya para umuwi. Nakita ni Alan ang isang lalaki sa tabi niya at siya ay naging interesado. Anong sikreto ang mayroon siya sa loob ng 4 na taon? Pagkatapos umuwi ni Alan mula sa isang party, sinabihan niya si Wang Yifei na bigyan siya ng tubig. Nang walang sumasagot, nalaman niyang umalis na ito. Kinuha ni Alan ang kanyang telepono at tinanong siya kung nasaan siya. Nang marinig ang boses ni Shi Wang sa kabilang linya, galit na galit siya at sinabing bumalik na siya at pipirmahan niya ang mga papeles sa diborsyo. Bumalik si Wang Yifei na dala ang mga dokumento. Galit na tumayo si Alan at tinanong siya tungkol kay Shi Wang. Sinabi niya, ang bilis mo naman makahanap ng bago. Sinigawan siya ni Wang Yifei na masama ang kanyang isip. Pinitik siya ni Alan at hinila para halikan, ngunit sinampal siya ni Wang Yifei. Tinanong siya ni Alan kung wala na siyang nararamdaman sa kanya. Bago pa siya makasagot, tumawag si Shi Wang at sinabing may estranghero sa labas ng bahay niya, kaya natatakot siya. Nang makita iyon, sinabi ni Wang Yifei kay Alan na sagutin muna niya ang tawag ng baby girl niya at pagkatapos ay ibinigay ang mga papeles sa diborsyo. Sinabing pirmahan niya iyon. Habang palabas siya ng gate, naisip ni Wang Yifei na sa loob ng 4 na taon, hindi nagbago si Alan. Naalala niya noong gusto niyang bisitahin siya sa lola niya, ngunit umalis ito dahil sa isang tawag mula kay Shi Wang. Pagkatapos noon, nakita ng lola niya na may kasamang babae si Alan kaya tinanong niya ito. Hindi natakot si Shi Wang at sinabing si Wang Yifei ang third party na ikinagalit ng lola niya hanggang sa himatayin ito. Galit na galit si Wang Yifei at nag-file ng diborsyo. Sa kabilang banda, pumasok si Alan sa bahay ni Shi Wang upang hanapin ang estranghero. Walang nakita, kaya sinabi niya na may nagkamali lang sa pagkatok. Sinabi din niya na nilalamig siya at ang kanyang assistant ay umuwi sa probinsya, kaya gusto niyang pumunta sa bahay ni Alan. Sinabi ni Alan na magsusorry na lang siya sa kanyang sister-in-law mamaya. Nag-alinlangan si Alan, pagkatapos ay naalala niya noong nahimatay siya, at iniligtas siya ni Shi Wang at nangako siya rito na kung may kailangan siya, gagawin niya ito. Kaya pumayag si Alan. Sa puntong ito, nakatingin si Wang Yifei sa litrato ni Shi Wang. Naalala niya noong siya ang top student, ngunit galit na ginulo iyon ni Shi Wang at tinulak siya para gahasain. Ipinagtanggol siya ng ina niya at tinawag siyang Key Fox Spirit. Kung hindi dahil sa takot na malaman ng tatay niya, hinayaan na sana ng ina niya si Shi Wang na gawin iyon. Sa pagkakataong ito, siya ang unang magsisimula ng kanyang paghihiganti. Naglalaro ng mahjong si Shi Wang kasama ang kanyang mga alipores. Narinig niya na sinabi ng isa sa kanyang mga alipores na hiwalay na si Wang Yifei kay Alan at agad siyang hindi mapakali at hinanap siya. Maaga pa lang ay dinala na ni Alan si Shi Wang para magpa-check up sa isang sikat na traditional Chinese medicine clinic kung saan mahaba ang pila. Tinanong ni Alan ang taong nasa unahan kung paano bumili ng gamot, ngunit sinigawan lang siya. Sa puntong ito, pumasok si Wang Yifei sa clinic. Sumigaw si Shi Wang na sumisingit siya sa pila, ngunit pinigilan siya ng nurse at sinabing iyon ay si E.C. Wang, isang sikat na doktor na nagbibigay ng libreng konsultasyon doon. Sa puntong ito, nalaman na ni Alan kung bakit nawala si Wang Yifei ng ilang araw. Nagreklamo si Shi Wang na siya ay nalinlang at sinabing si Wang Yifei ay isang impostor. Nang marinig iyon, lumapit si Wang Yifei at sinuri ang pulso ni Shi Wang para kumpirmahin na wala siyang sakit at sinabihan silang umalis na para hindi makaistorbo sa iba. Galit na hinila siya ni Alan at tinanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang mga bagay na ito. Sinabi ni Wang Yifei kung kailangan pa
habang mag-usap at umalis. Habang papauwi na si Wang Yifei, nakita niya si Shiwang na lumapit sa kanya. Sinabi ni Shiwang na iniwan na siya at kung magmamakaawa siya at pasasayahin siya, tutulungan niya siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Wang Yifei at mahigpit na niyakap siya. Nang hindi na makapagpigil si Wang Yifei at gusto na siyang suntukin, lumabas si Alan at pinalayas siya. Humarap siya kay Wang Yifei at tinanong kung gaano karaming sikreto pa ang tinatago niya. Sinabi ni Wang Yifei na marami pa at hindi niya kailangang sagutin. Sa kabilang banda, galit na tumawag si Shiwang at biglang bumagsak ang isang tumpok ng mga papel sa harap niya. Sa mga papel, nakasulat na nasa ilalim siya ng surveillance at dapat siyang maging masunurin, kung hindi, huwag niyang sisihin ang sinuman. Ginawa iyon ni Wang Yifei para matakot si Shiwang at magbago na. Kung hindi, maghintay na lang siya na bumalik sa kanya ang kanyang ginawa. Kinabukasan, iniulat ng sekretarya kay Alan na si Wang Yifei ay nagamot na ang maraming mahihirap na kaso sa loob ng ilang taon. Bukod pa rito, siya ang top student sa 56 taong gulang na entrance exam sa kolehiyo. Ngunit wala siyang anumang impormasyon online na tila sinadya ng isang tao na burahin ito. Ibinigay ng sekretarya sa kanya ang imbitasyon mula sa pamilya Ho. Narinig niya na ang kumpanya ng Hang Sham ay gusto siyang makipag-ugnayan doon, kaya pumayag siya. Tinawagan niya si Wang Yifei ngunit tumanggi ito. Sa puntong ito, pumasok si Shiwang at sinabing gusto niyang sumama. Pumayag si Alan. Naghahanda si Wang Yifei para sa party at gusto niya ng simpleng makeup. Ngunit sinabi ni Shiwang na hindi dapat dahil maraming iba pang kumpanya na gusto makipag-usap sa may-ari ng Hang. Dahil gusto niyang magkaroon ng kooperasyon, kaya kahit simple lang ang makeup ni Wang Yifei, hindi maitatago ang kanyang ganda. Iniling ni Alan na maging date siya sa party. Pumiti si Wang Yifei at pumayag. Dumating sina Shiwang at Alan at agad silang kinunat ng mga litrato ng mga reporter. Sa sandaling iyon, isang kotse ang dumating at bumaba si Shiwang at inalalayan si Wang Yifei palabas. Naramdaman ng mga reporter na may hot news sila at nagmamadali silang lumapit para kuhanan sila ng litrato na ikinagalit ni Shiwang. Sa party, nalaman ni Alan na ang may-ari ng Hang Sham ay isang babae. Tahimik niyang itinala ito. Tiningnan niya si Wang Yifei sa malayo. Napansin iyon ni Shiwang at lumapit kay Wang Yifei at sinabing, ang daming lalaking nakapaligid sa iyo, kaya pala gusto mong makipaghiwalay kay Alan. Agad na lumapit si Alan kay Wang Yifei at sinabi, kaya pala nagmamadali kang makipaghiwalay dahil nakahanap ka na ng bagong pag-ibig. Umiti siya at sinabing nagsisisi na ba siya. Pinigil ni Alan ang sarili at sinabing hindi. Hindi siya pinansin ni Wang Yifei at umalis. Lumapit si Shiwang at sinadya niyang harangin ang paa ni Wang Yifei at bumagsak siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alan na hindi sinadya ni Wang Yifei. Inutusan ni Alan si Wang Yifei na magsorry. Umiti si Wang Yifei at diretsong umalis. Sa puntong ito, sinabi ni Shiwang kay Wang Yifei, matapos nilang isaalang-alang ang maraming kumpanya na ang Basti ay ang pinakaangkop. Sinabi ni Wang Yifei kay Shiwang na agad na itong tanggalin dahil ang may-ari ng kumpanyang iyon ay may problema sa utak. Sa puntong ito, sinabi ni Alan sa kanyang sekretarya na mag-research tungkol sa presidente ng Hang Sham at dahan-dahang lumapit si Shiwang at sinabing huwag na siyang maghanap dahil ang kanilang kumpanya ay hindi makikipagtulungan sa Basti. At para bigyan siya ng payo na huwag sayangin ang oras sa pang-aakit sa mga babae, sa halip ay hanapin ang katotohanan. Agad-agad ay inutusan niya ang kanyang sekretarya na buksan ang video ng nangyari kanina. Nang malaman ng biktima na mali ang kanyang pagkaunawa, sa kabilang panig naman, si Shiwang ay naglalakad-lakad nang mapansin siya ni Gao Maotong at ng kanyang mga tauhan. Agad-agad ay binigyan niya ito ng isang masakit na suntok. Nang gusto niyang talunin ang mga tauhan, biglang sumingit si Fei Wang. Nakita ito ni Gao Maotong at tumakbo palayo. Sa oras na ito, humingi ng tawad sa kanya si Fei Wang sa pagkakamali, ngunit hindi ito tinanggap ni Shiwang. Sa kabilang panig, si Gao Maotong ay naglalakad habang nagmumura ng makasalubong ang isang babae. Hindi pa rin niya binibitawan ang kanyang pagiging manyak at inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ang babae. Nakita ito ni Shiwang at agad siyang lumapit at sinabi na palayain ang babae. Galit na galit si Gao Maotong at sinabi sa kanila na iniimbitahan lang nila ang babae na uminom. Ngunit kung darating si Shiwang, imbitahin ang lahat. Agad na pinindot ni Shiwang ang alarm at 3 bodyguard ang tumakbo. Si Gao Maotong ay takot na tumakbo, ngunit hinabol pa rin siya. Sa huli, kinailangan niyang magtago sa basurahan, ngunit nabangga pa rin ang isang kotse. Lahat ng ito ay narinig ni Fei Wang. Sa oras na ito, nasa ospital siya. Sinabi ng doktor kay Ingres, Lina si Gao Maotong ay paralisado mula sa ibaba at hindi na maibabalik sa normal kahit magpagamot. Si Gao Maotong ay umiiyak at sinisigawan ni Ingres, Lina walang silbi. Tinanong siya kung ano ang nangyari. Agad niyang sinabi na dahil kay Shiwang. Nang gusto niyang maghiganti, pumasok si Fei Wang at binalaan siya. Sa sandaling iyon, tumawag ang pulis at sinabing gusto nilang makita si Gao Maotong. Lalo pang nagalit si Ingres Li at tumawag kay Shiwang. Sinabi niya na huwag isipin na dahil nandyan si Fei Wang ay magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Sinabi niyang maghintay at pinutol ang tawag. Hindi maintindihan ni Shiwang kung bakit kasali si Fei Wang. Nag-isip siya saglit at tinawagan si Alan. Sinabi niya na pumapayag siyang makipagtulungan sa Bachi dahil ang kanilang kupunan ang pinakaangkop. Kinabukasan, nagpresenta ang staff ni Fei Wang tungkol sa Qinling Mountains kung saan nais nilang gawin ang proyekto. Sinabi ni Shiwang na pupuntahan niya ang lugar para suriin at para na rin magpahinga. Tumanggi si Shiwang na sumama si Alan dahil gusto niyang manatili ito para asikasuhin ang kumpanya. Sa kabilang panig, ang kumpanya ni Fei Wang ay nagpadala din ng isang staff para mag-survey. Siya ay lubos na interesado. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na laging i-update siya sa sitwasyon.
Si Shiwang at ang babae mula sa Bachi ay patuloy na umaakyat sa bundok. Ang lugar ay tuyo at walang signal. Nang sila ay nasa gitna, ang babae ay nadulas at nahulog. Nalaman ni Fei Wang na nawalan ng signal ang kanyang staff at maging ang staff ni Shiwang. Galit na sinaway niya ang kanyang sekretarya kung bakit hindi ito ibinalita sa kanya at inutusan niya itong agad na hanapin ang lokasyon nila. Sa oras na ito, tumakbo si Shiwang para tingnan ang nahulog na babae. Hindi niya maigalaw ang kanyang binti. Sa kabilang panig, narinig ni Fei Wang sa balita na ang ulan ngayong araw ay ang pinakamalakas sa taon. Sinabi ng kanyang sekretarya na dumating na ang rescue team, ngunit ang ulan ay magpapabagal sa kanila. Sa oras na ito, tumawag si Alan at sinaway siya kung anong klaseng staff ang inayos niya at nawalan ng contact si Shiwang. Agad na tumakbo si Fei Wang sa Qinling Mountains. Ang babaeng nasugatan sa paa ay nilagnat. Nakita ni Fei Wang ang kanilang lokasyon at agad na bumaba. Sa kabutihang palad, bago mag-ulan, na ibaba ang babae. Sa gitna ng malakas na ulan, mahigpit na niyakap ni Fei Wang si Shiwang. Inisip ni Shiwang na kinakaawaan siya ni Fei Wang. Ngunit ang kanyang isip ay bumalik sa alaala nang itulak siya ni Gao mautong sa swimming pool. Sa sandaling malulunod na siya, iniligtas siya ni Fei Wang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik. Kuminto na ang ulan. Nakita niyang pilay ang paa ni Shiwang kaya niyakap niya ito papunta sa sasakyan. Ang eksenang ito ay kinuhanan ng litrato ng mga tao ni Fei Wang at ipinadala sa kanya. Kinabukasan, matagal na naghintay si Fei Wang sa conference room. Ang may-ari ng Hangsham Group ay dumating. Si Shiwang pala iyon. Sa meeting, patuloy na nakatingin si Fei Wang sa kanya, na siyang dahilan kung bakit kinailangan siyang paalalahanan ng kanyang sekretarya. Nang umuwi siya sa gabi para bisitahin ang kanyang lolo, sinabi ng kanyang lolo na kailangan niyang tratuhin ng mabuti si Shiwang. Sinisi ni Fei Wang ang kanyang lolo kung hindi niya pinilit na magpakasal at binigyan sila ng pagkakataon na magkakilala muna, hindi nila papahirapan ang isa't isa. Dahil dito, nagalit ang kanyang lolo at hindi nagsalita. Lumabas siya sa bakuran at tinawagan si Shiwang para bisitahin ang kanyang lolo at alalahanin ang kabutihan ng kanyang lolo. Sinabi niya na pupunta siya. Gusto pang magsalita ni Fei Wang ngunit agad niyang pinutol ang tawag. Tumunog ang doorbell. Binuksan ni Shiwang ang pinto. Pumasok si Fei Wang na parang nasa sarili niyang bahay. Sinabi niya kay Shiwang na layuan siya. Kung hindi, magiging mahirap ang sitwasyon. Hindi nag-aalala si Shiwang. Sinabi ni Alan na hayaan siyang asikasuhin ang mga bagay sa kumpanya at mayroon din siyang mga naimbestigahan tungkol kay M. Leslie, ngunit itatago niya ito kay Fei Wang. Antayin siyang bumalik para isagawa ang plano ng lubos. Sa kabilang panig, natanggap ni Fei Wang ang utos ng doktor na si Fei Wang ay nagpapanik lang at nawalan ng malay at ang lahat ay normal. Pumunta siya sa silid ng ospital at nagpanggap si Fei Wang na masakit ang ulo. Sinabi niya na sinabi ng doktor na ayos lang siya. Nagulat siya. Tinanong ni Fei Wang kung bakit siya naging ganito. Sinisi niya si Shiwang. Malamig siyang umalis. Pagkatapos ay nagdala siya ng isang baukwet ng bulaklak para bisitahin si Shiwang. Ngunit tinanggihan siya ni Alan. Sinabi ni Fei Wang na siya ang asawa ni Shiwang kaya dapat siyang makapasok. At si Alan ay walang karapatan. Walang takot na sinabi ni Alan na iyon ang gusto ni Shiwang. Ang dalawang lalaki ay nagtinginan ng masama. Kinabukasan, lumabas si Fei Wang at si Shiwang mula sa Civil Affairs Bureau. Nakita niya ang isang bata na gustong banggain siya, kaya niyakap niya si Shiwang. Si Shiwang ay nairita at sinabi sa kanya, "Ayusin mo na, huwag kang gumawa ng mga nakakasuklam na bagay. Huwag mong kalimutan na hiwalay na tayo ngayon." Tumingin si Fei Wang at naisip na hindi man lang siya nasasaktan sa paghihiwalay nila. Nang gabing iyon, yumakap si Fei Wang ng may pag-arte at sinabi na masaya siyang hiwalay na sila. Itinulak siya ni Fei Wang at sinabing abala siya at palagi siyang tiningnan na parang kapatid, kaya huwag na siyang gumawa ng ganito. Nag-aalala si Fei Wang at lumabas. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng balita na si Ref Lee ay ang stepmother ni Shiwang na pinahirapan siya mula pa noong bata pa. Nang marinig ito, umiti siya ng may kasiyahan. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Ref Lee para makipagtulungan. Ngunit bago nila harapin si Shiwang, gusto niyang maging isang mang-aawi upang maging number 1 sa kompetisyon na inorganisa ng Hangsham at ng platform para maging kinatawan ng produkto. Dahil ang Bachi ay nakikipagtulungan sa Hangsham, hindi lang siya magiging tulay. Ngunit makakatanggap din siya ng maraming resources. Pumayag si Ref Lee na tulungan siya. Ang bagay na ito ay iniulat ni Alan. Tinanong niya si Shiwang kung gusto niyang umatras ito. Sinabi niyang hindi kailangan dahil ang layunin ay makahanap ng isang brand ambassador. Ang bawat isa ay may karapatan na makipagkumpetensya ng patas. Kinuha ni Fei Wang ang litrato nilang dalawa na magkasama at ipinakita. Malamig na sinabi ni Shiwang na kung tapos na siyang magsalita ay umalis na siya. Nagulat siya. Sa labas, may dalawang lalaki na nakatingin at naguguluhan. Sino ba talaga si Shiwang? Tiningnan nila ang larawang ibinigay ng matandang babae at nagtaka kung bakit may wig. Nagpasya silang kunin ang dalawa. Sa oras na ito, dumating si Fei Wang sa bahay niya at kumatok. Naguluhan siya kung bakit hindi siya lumabas kahit may appointment sila. Hindi rin niya sinasagot ang tawag niya. Sa sasakyang ng kidnap, tinanong ng dalawang lalaki kung sino si Shiwang. Nagsisigaw si Fei Wang at itinuro si Shiwang. Habang nag-aaway sila, tahimik na binuksan ni Shiwang ang gihi sa kanyang kamay. Natanggap ito ni Alan. Ngunit naghintay siya para mailabas ni Shiwang ang mga ahas sa kanilang lungga. Sa kabilang panig, nagpatulong si Fei Wang sa isang hacker na hanapin ang lokasyon ni Shiwang at nalaman niya na nasa isang abandonadong gusali sila. Si Shiwang ay nakatali sa upuan. Nalaman niya na si Ref Lee ang nag-utos sa kanilang kidnapin siya. Sa oras na ito, dumating si Fei Wang. Ang kidnapper ay naglagay ng kutsilyo sa tabi niya at sinabihan sa headset na bantaan si Fei Wang. Kailangan ni Fei Wang na pumili ng isa. Nagpanik si Fei Wang at nawalan ng malay. Naalala ni Fei Wang ang kanyang pangako kaya pinili niya si Fei Wang. At sinabi niyang babalik siya para iligtas si Shiwang. Nang umalis siya, agad na kinalas ni Shiwang ang tali at tinalo ang dalawang lalaki. Bumalik si Fei Wang at tinanong kung ayos lang ba siya.
Ngunit umiwas siya. Sabi niya, nakakasuklam ka. Nang dalhin ni Alan ang kanyang mga tauhan, umalis siya agad. Sa kanyang isip, naisip niya na masyado niyang minamaliit ang kanyang posisyon sa puso ni Fei Wang. Sa katunayan, lahat ay para lang sa negosyo. Mula ngayon, magiging estranghero na sila. Nang gustong habulin ni Fei Wang, pinigilan siya ni Alan. Sinabi niyang nakapili na siya. Dito, kumilos siya bilang isang lalaki. Huwag na niyang guluhin pa si Shi Wang. Kung hindi niya siya patatawarin. Kinabukasan, nagdala si Alan ng pagkain para bisitahin siya. Nakita niyang nagtatrabaho siya. Pinigilan niya siya at sinubo siya ng isang kutsarang nutritional porridge. Nang makita niyang masaya siyang kumain, sinabi ni Alan na masyado siyang nag-aalala. Umiti siya at sinabi na hayaan na ang nakaraan ay manatiling nakaraan. Ang pinakamahalagang bagay ay alagaan ang kalusugan. Nagulat si Alan na lahat ng kontrata ni Fei Wang ay tinapos na. Para sa kanya, ito ay isang karma. Sa kanyang plano, wala si Fei Wang. Ngunit kung patuloy siyang makikisali, huwag siyang sisihin. Nagmamakaawa si Fei Wang kay Fei Wang na tulungan siya sa pagkakataong ito. Ngunit pagod siya. Sinabi niya na hindi siya nakakuha ng sapat na pahinga at umalis. Galit siya at tinawagan si Tim Refley. Tinanong niya kung kaalyado ba sila ni Shi Wang. Sinabi niya na ang lahat ay bahagi ng plano ni Shi Wang. Hindi na makayanan ni Fei Wang. Sinabi niya na hanapin niya ang kahinaan ni Shi Wang. Sa kabilang panig, nakipagkita si Shi Wang sa isang business partner. Ipinakilala siya sa isang boss na si Xiang na nagbebenta ng mga antigong bagay. Nang marinig niyang anak siya ni Nguyen Tan Ho, makikipagtulungan siya kaagad. Bago sila umalis, niyakap nila ang isa't isa ng magaan at ang eksenang ito ay kinuha ni Taisai. Inutusan niya ang isang tao na i-post ang balitang ito sa buong internet. Kinabukasan, ipinakita ni Si Vit ang larawan kay Di Zi at sinabing totoo pala na umaasa siya sa mga lalaki. Napagod si Di Zi at sinabi kay Nguyen Yi, hindi siya ang tipo ng tao na umaasa sa mga lalaki para umangat. Huwag kang magpakalat ng maling balita. Kahit hindi mag-alala si Nguyen Yi, maapektuhan nito ang kanyang mga kamag-anak. Nang makita siyang umalis, nalaman na ni Si Vit kung ano ang kahinaan ni Nguyen Yi. Kinabukasan, umuwi si Nguyen Yi para bisitahin ang kanyang lola at walang nakitang sinuman. Tumawag siya ngunit walang sumasagot. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang mensahe na nagsasabing hawak nila ang kanyang lola at kung gusto nilang mahanap ito, kailangan nilang pumunta. Sa sandaling ito, tinawagan ni Gigi Nguyen ang kanyang kabit at nagmakaawa na huwag siyang iwan. Sinabi niya na babalik siya sa bahay para humingi ng pera sa matandang babae. Nang pumasok si Gigi kasama si Gigi Nguyen Yi, nakita siya nito at tinanong kung bakit siya umuwi. Sa sandaling ito, inila siya ni Gigi sa isang tabi at ipinaliwanag na gusto lang bumisita ng kanyang ina sa bahay. Nang makita siyang humihingi ng pera, kaagad niya itong binigay sa kondisyong hindi siya makikialam sa usapan nila ng kanyang ina. Kaagad siyang pumayag at nagmamadaling tumakbo para hanapin ang kanyang kabit. Pagkatapos marinig ang kanta na ipinadala ni Gigi, nasiyahan si Tidiri. Nag-alala lang siya na ginagamit niya ang kanta ng ibang tao. Sinabi ni Gigi na huwag siyang mag-alala dahil naglalakbay si Tuithai. Tuwang-tuwa si Tidiri na dahil dito, babalik si Gigi. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo kapag wala na si Nguyen Yi, sabi niya sa araw ng kompetisyon. Nakatayo si Tidiri sa entablado na may kumpiyansa. Ipinakilala ang kantang pinaghirapan niyang isulat. Nagsimula ang kanta na tila binibigkas ang damdamin ni Gigi. Napakaraming eksena ni Nguyen Yi at niya ang nagpakita. Nagulat ang mga hurado sa ilalim ng entablado dahil sa ganda ng kanta. Sa sandaling ito, narinig ni Nguyen Yi ang kanta sa recording studio at nakita na pamilyar ito, kaya pinahanap niya kay Gigi. Nang ipahayag ng Gigi na si Gigi ang nanalo ng unang gantimpala. Pumasok si Nguyen Yi at nagtanong kung bakit siya tumanggap ng gantimpala para sa kanta na kinopya niya. May kumpiyansa na sinabi ni Gigi na siya ang nagsulat nito. Umiti si Nguyen Yi at sinabing ang mga himig ay katulad ng kanta ng kaibigan niyang si Tuithai, kaya gusto niyang ipakita niya ang orihinal na komposisyon para maikumpara. Tumanggi si Gigi at tinawag ang mga security guard para hilahin si Nguyen Yi, ngunit ipinakilala ng EC si Nguyen Yi bilang may-ari ng Ban Kisham. Matigas pa rin ang ulo ni Gigi at sinabing kinopya siya ng kaibigan niya. Sa sandaling ito, nagpakita si Tuithai at nagtanong kung bakit niya kinopya. Nang makita siya, bumalik ang mga alaala ni Nguyen Yi noong bata pa siya. Naglakad-lakad si Nguyen Yi kasama si Tuithai at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong. Sinabi niya na bumalik siya dahil nalaman niyang hiwalay na siya at gusto niya siyang makasama. Tumanggi siya dahil hindi na siya naniniwala sa pag-ibig. Sinundan ni Gigi ang eksenang ito at nakita siyang tinutuya si Tuithai na masamang tao. Ngunit pinigilan siya ni Nguyen Yi ng malamig. Nang makita silang umalis, malamig niya itong binaliwala. Kinila siya ni Gigi at sinabing tutulungan niya siya sa kasong ito. Sa gabi, kumalat na ang balita sa internet na ikinabahala niya, ngunit sinubukan pa rin niyang maging matapang at umalis. Dumating siya sa kompetisyon na binaliwala ang mga panunuyan ng lahat. Ngunit binaliwala rin siya ng mga ito. Lihim siyang nagtanim ng galit. Sinubukan niyang pumasok gamit ang imbitasyon, ngunit pinigilan siya. Napahiya siya. Tinali ni Boss Wan si Nguyen Yi sa upuan sa kabilang panig. Nakatanggap si Gigi ng mensahe na natagpuan na ang kanyang lokasyon at na nasa panganib siya. Mabilis na tumakbo si Gigi at sinabing palayain siya. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, nalaman ni Gigi na tinulungan pala siya nito na makapasa sa pagsusulit ng matanda 3 taon na ang nakakaraan para makuha niya ang mana. Nang lumapit ang lalaki, kinuha ni Gigi ang orasan at dinaganan siya sa sofa at sinimulang saktan. Natakot ang lalaki at nagmakaawa na patawarin siya at tumakbo palayo. Lumapit si Gigi at kinalagan siya. Humingi siya ng tawad sa kanya dahil sa hindi pagkakaintindihan. Sinabi niya na hindi na niya maalala ang nangyari noon at sinabing kalimutan na lang niya ang narinig niya at aalis na sana siya
nang hawakan niya ang kanyang kamay. Tinanong niya kung saan siya pupunta at kung nasa panganib ang kanyang lola. Nagulat siya nang tiningnan siya nito. Sinabi niya na hindi niya sinasadyang subaybayan siya, ngunit nang balak niyang bisitahin ang kanyang lola, nalaman niyang nawawala ito. Sinabi niya na kinuha ng kanyang madrasta ang kanyang lola. Sinabi niya na gusto niyang bumawi kaya sumama siya sa kanya. Nagpatulong silang dalawa sa isang hacker para hanapin ang lokasyon ng sasakyan niya at nalaman nilang ang huling lokasyon nito ay sa bahay ni Gizzy. Sa sandaling ito, handa na sana si Gizzy na sumakay sa kotse nang makatanggap siya ng tawag na nagsasabing nakarating na siya sa tamang lugar, ngunit walang tao. Sinabi niya na hindi siya mapagkakatiwalaan kaya nag-alala siya at sumakay sa kotse para umuwi. Dumating si Dave Gizzy at Winnie sa bahay ni Gizzy. Pumasok siya sa bahay at tinanong si Etila. Palihim na tatawag ang tiyahin, ngunit nakita ito ni Gizzy. Sinabi niya na kung hindi siya magsabi ng totoo, tatawag siya sa pulisya. Sa sandaling ito, tumawag si Gizzy at nagbilin, kaya nagsinungaling ang tiyahin sa kanya at dinala si Winnie sa kwarto ng lola. Nag-aalala silang dalawa na dinala ang lola sa ospital. Pagkatapos nito, nagpasalamat siya sa kanya sa pagtulong. Humingi siya ng tawad sa kanya dahil sa hindi niya pag-alala sa kanyang damdamin noon at humingi ng isa pang pagkakataon. Tumanggi siya. Nang inaalagaan niya ang kanyang lola, sinabi nito na galit siya sa mga chismis na sinasabi ng iba tungkol sa kanya, ngunit nagtitiwala siya sa kanyang apo. Kaagad siyang lumabas ng silid at inutusan ang isang tao na siya sa atin kung sino ang nagpakalat ng chismis at ibigay ang ebidensya. Lihim na inilipat ni Gizzy ang kanyang ari-arian kay Ginoong Win. Pagkatapos marinig ang ulat ng assistant, sinabi niya na gamitin ang ebidensya, ang pagbabawas ng mga materyales at ang palihim. Nang hindi matapat na pag-aalis ng kontrata sa Winnie dahil sa paggalang niya kay Winnie noon, ngunit ngayon ay sobra-sobra na si Gizzy. Narinig niya ito ngunit tumalikod pa rin siya. Kinabukasan, napanood din ni Winnie ang balita na kinansela ng BDE ang kontrata sa Winnie. Sa sandaling ito, nagkita sila ni T at Boss Tidin. Pinag-usapan nila kung paano palihim na kinukuha ni Gizzy ang mga komisyon ng kumpanya para sa sarili niya nang hindi nalalaman ng lalaki. Sinabi niya na kung gusto nitong magdemanda, sapat na ang mga ebidensyang ito. Galit na galit si Gizzy sa kumpanya dahil nabunyag ang bagay na ito at gusto niyang patigilin ang mga manggagawa para walang makaalam ng dahilan kung bakit kinansela ng BDE ang kontrata ng kumpanya niya. Sa sandaling ito, dumating si Boss Tidin. Pinag-usapan nila ang negosyo na may malaking halaga. Noong una ay hindi siya naniwala, ngunit dahil sinabi ng lalaki na kailangan ng kanyang kaibigang dayuhan ng maraming antike, hindi siya naniwala at gusto niyang pirmahan muna ang kontrata. Ngunit sinabi ng lalaki na inihahanda pa ang kontrata at magbabayad siya sa tamang oras. Sinabi niya na ihanda na muna ang mga produkto. Kung hindi siya papayag, ibibigay niya ito sa iba. Sa huli, pumayag siya. Pagkatapos ng ilang araw, dinala ni Winnie ang kanyang lola para kumain ng lugaw at narinig niya ang isang tiyuhin na nagtatrabaho bilang isang kargador para sa Winnie. Nang tinanong niya, sinabi ng tiyuhin na mahirap magtrabaho doon at kailangan nilang sumailalim sa mga pagsusuri at kailangang pumirma ng confidentiality agreement. Nagkunwari siyang naghahanap ng trabaho para sa kanyang kapatid na lalaki. Pagkatapos nito, nag-message siya sa isang tao na siya sa atin kung may impormasyon na ipaalam sa kanya. Sa kabilang banda, naghahanda si Gizzy ng pera. Ibinenta niya ang kanyang bahay at mga ari-arian para makakuha ng mga produkto. Umaasa siya na pagkatapos ng order na ito, ang kanyang kumpanya ay magiging kapantay na ng BDE. Nakatanggap si Winnie ng impormasyon mula kay Gizzy. Sinabi niya na gusto ng Winnie na mag-export ng mga produkto sa ibang bansa. Sinabi niya na parang hindi siya pinakinggan ni Boss Tidin at nais niya lang tulungan ang Winnie. Sinabi niya na kung ganoon, huwag siyang sisihin kung wala siyang puso. Kinabukasan, habang tumatanggap ng pera ang mga manggagawa, dumating ang mga pulis. Tinawagan ng mga empleyado si Gizzy. Hindi matawagan ng assistant si Boss Tidin, ngunit hindi rin siya makatawag sa pulisya. Tumawag siya sa ibang mga kumpanya para humiram ng pera, ngunit hindi sila pumayag. Sa sandaling ito, lumapit si Ginoong Win at nagtanong kung bakit niya sinira ang kumpanya. Galit na galit siyang sinigawan na wala siyang ginawa kundi kumain at umupo. Sa huli, kinabukasan, narinig ni Winnie ang balita na nalugi na ang Winnie. Pumunta siya sa kumpanya para makipagkita kay Jen Finn at sinabi nitong tapos na siya sa kanyang gawain. Kinabukasan, sinabi ni T.E. sa kanya na natapos na nila ang usapan tungkol sa pakikipagtulungan kay Boss San. Ibinigay niya ang resume ng kalihim ni T.E. at sinabing ayusin niya ito dahil baka maging kapakipakinabang pa rin ito. Sinabi ni T.E. na nalaman niyang ang larawan na inilathala ng reporter ay galing sa pamilya Cheng. Hindi niya maintindihan kung ano ang problema sa pagitan nilang dalawa. Sa kabilang banda, binisita ni Dave ang lola nito. Sinabi ng lola na nakonsensya siya sa kanya. Nang mamatay ang nanay niya, dinala ng tatay niya si G.D. at ang kanyang anak at pinilit siyang tawaging nanay si Gizzy. Palagi siyang inaapi ng dalawang mag-ina, kaya ipinadala siya ng lola sa iba't ibang nayon para turuan siya ng mga kasanayan sa kaligtasan ng mga taong nagtatago. Umiti siya at sinabing napakatatag na niya ngayon at huwag nang mag-alala ang lola. Habang nag-uusap sila, pumasok si Winnie at tinawag siyang lumabas para mag-usap. Galit na inihagis niya ang mga dokumento sa kanya at sinabing huwag niyang intindihin ang kanyang lola at intindihin na lang niya ang kanyang sarili. Nakatanggap si Didis ng mensahe mula kay Gizzy na nagtanong kung gusto pa niyang makipagtulungan sa kanya. Mayroon daw siyang paraan para masira si
aking Winnie. Nang galit na pumasok si Dee sa bahay at inihagis ang mga dokumento sa kanya, binabalaan niya itong huwag nang gumawa pa ng mga kahina-hinalang bagay. Bukod pa rito, binigyan niya ito ng password ng bahay. Dahil sinabi niyang walang nag-aalaga sa kanya, kaya huwag niyang isipin na ito ang kanyang bahay. Sinabihan niya itong tawagin ang kanyang assistant para ayusin ang mga gamit. Tinawagan niya ang assistant at sinabing magmakaawa kay Boss San kung may trabaho pa para sa kanya. Narito si Ignity Wang Yifei. Hinahanap si Fei Wang sa ospital at pinagbabantaan siyang maghanda ng pera o kung hindi, gagawa siya ng masama. Naglilinis si Fei Wang sa labas ng hotel gate. Nakita niyang lumabas si Shi Wang at galit na tumakbo palapit sa kanya at sinigawan siya. Sinasabing parang nanay niya si Shi Wang pero sa huli, pinatay siya ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Nagtaka si Shi Wang at pinilit siyang magsalita pero hindi siya nagsalita. Sa eksenang ito, nakita ni Alan na bumaba si Gao Maotong mula sa kotse at lumapit sa kanya at nakita siyang umiiyak. Bigla siyang niyakap ni Gao Maotong pero itinulak siya ni Shi Wang. Sinabi niya, isa ka rin sa mga nanakit sa akin kaya huwag mo akong kaawaan. Magkasama sila ni Alan na nakaupo sa isang coffee shop. Nag-isip siya at sinabing posibleng may ibang nangyari noong taong iyon. Naalala ni Shi Wang na sinama ng tatay niya ang nanay niya sa isang biyahe. Walang kiki sa lugar noon. Sabi niya, nawala ng preno ang sasakyan kaya nagkaroon ng aksidente. Sinabi ni Shi Wang kay Gao Maotong na iwanan lang ang mga dokumento na nagdedemanda kay Fei Wang doon. May gagawin si Shi Wang. Nagpanggap si Alan na kaibigan niya si Wang Yifei at nag-aya na sumama. Ang kailangan lang niya ay pumunta sa tabi ni Wang Yifei para magpicture at ipadala kay Shi Wang. Pero sabi ni Alan, susubukan niyang tulungan si Shi Wang at kung paano ito matatapos, siya ang magdedesisyon. Nang gabing iyon, nagpanggap si Alan na lasing at pumasok sa kwarto. Nagtitipon si Wang Yifei kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Alan na gusto niyang makipaglaro sa kanila at agad na pumayag si Wang Yifei. Nakatanggap si Fei Wang ng mensahe na sinasabing may kayakap na babae ang kanyang asawa. Habang sinusubuan niya ng kanin si Gao Maotong, nataranta siya at tumakbo papunta doon. Pagkabukas niya ng pinto, nakita niya na sinusubuan siya ng prutas ni Wang Yifei. Nag-away ang dalawa. Sinabi ni Fei Wang na sinadya ni Wang Yifei na patayin si Chen Jinfeng gamit ang kots. Pagkatapos ay hiniling niya kay Fei Wang na itago ito para sa kanya. Nakita at narinig ni Alan ang lahat sa pamamagitan ng kamera. Nabigla at nawala ng pag-asa si Shi Wang. Balak ni Gao Maotong na samahan si Shi Wang pero sinabi niyang gusto niyang mapag-isa. Tumayo siya sa arcade. Maraming tao ang dumaan pero nalulungkot pa rin siya. Tumayo siya at tahimik na umiyak. Hinanap ni Alan si Gao Maotong at tinanong kung nasaan siya. Sinabi ni Gao Maotong na katatapos lang niyang panoorin ang footage at umalis na si Shi Wang. Maraming beses siyang tinawagan ni Alan pero hindi siya sinagot. Pumunta si Alan sa bahay ni Shi Wang at kumatok pero walang sumasagot. Hinanap niya si Shi Wang sa lahat ng lugar. Sa wakas, nalaman niya sa pamamagitan ng pagtatanong na nasa overpass si Shi Wang. Pumunta siya doon at niyakap siya at inaliw. Dinala siya ni Alan para magbisikleta para gumaan ang pakiramdam niya. Tinanong niya kung okay na siya at ngumiti si Shi Wang at sinabing hindi pa. Sinabi ni Alan na sasamahan niya si Shi Wang ngayong araw. Hanggang sa bumalik ang saya niya at napatawa siya. Sabay silang nagbisikleta ng sandali. Bumili siya ng 2 superhero figurines. Walang magawa si Gao Maotong at sinabi niyang bumibili lang si Shi Wang ng mga walang silbi. Umiti si Shi Wang at sinabing dapat maniwala siya sa liwanag. Tinanong ni Gao Maotong kung paano niya planong ayusin ang bagay na ito. Sinabi ni Shi Wang na bibigyan niya si Wang Yifei ng nararapat na parusa. Nang gabing iyon, dinala ni Wang Yifei si Alan sa isang motel. Pagkatapos niyang itulak si Alan sa kama, 2 tao ang pumasok. May hawak na telepono ang isa at inalalayan ang isa. Tinanong ni Wang Yifei kung sino sila. Nalaman niyang asawa ni Alan ang isa. Kung magsusumbong si Wang Yifei sa pulisya, siya ang hulihin dahil siya ang may-ari ng isang iligal na negosyo. Nataranta siya at tinanong kung magkano ang gusto nila. Sinabi nila na binibigyan nila siya ng 3 araw para maghanda ng 50 milyon. Kung hindi siya makakahanap ng sapat, tapos na siya. Kinaumagahan, dumating si Wang Yifei sa kumpanya ni Alan. Nag-aalangan siyang pumasok at sinabi sa receptionist na sabihin kay Alan na bumaba para makipagkita sa kanya. Hindi pumayag ang receptionist at sinabing kailangan niyang ibigay ang kanyang pangalan para makapag-abiso siya kay Alan. Dahil dito, gusto siyang saktan ni Wang Yifei. Lumitaw si Alan sa likod niya at pinigilan siya. Sinabi ni Wang Yifei na hindi niya inaasahan na makakapagbukas si Shi Wang ng ganito kalaking kumpanya. Humingi siya ng pera kay Shi Wang at sinabing kapos siya sa pera kamakailan. Sinabi ni Shi Wang na kung naging mabuti lang siya sa kanya, hindi niya hahayaang apihin siya ng 2, ang mag-ina na iyon. Hindi pumayag si Shi Wang na magpahiram sa kanya ng pera. Nagalit si Wang Yifei at kinuha ang kanyang telepono. Nagvideo at sumigaw na sinasabi sa lahat na ang kanyang sariling anak na babae ang nagtulak sa kanya sa gilid. Ang pagpasok ng nanay at kapatid niya sa ospital ay nagpasakit sa puso niya at napaiyak siya habang nakatingin kay Wang Yifei. Nagpatawag si Gao Maotong at ang kanyang assistant ng security para kalagkarin siya palabas. Pag-uwi niya, nagvideo si Wang Yifei at sinabi sa lahat na basto si Shi Wang at hindi pinapansin ang kanyang sariling ama. Mas lumaganap ang mga post ni Shi Wang. Nag-alala si Gao Maotong kaya gusto niya itong tulungan na burahin ang mga post. Pero sinabi ni Shi Wang na hayaan na lang iyon at huwag siyang makialam. Araw-araw, nang istorbo si Wang Yifei kay Shi Wang. Umiga pa siya sa harap ng pinto ng bahay ni Shi Wang at sumisigaw. Naghihintay na bumaba si Shi Wang nang biglang dumating si Alan. Sinabi niya kay Wang Yifei na kung gusto niya ng pera, kailangan niyang pumayag sa mga kondisyon ni Alan. Nang gabing iyon, nag-online si Alan para hanapin ang kanyang pangalan at nakita
nakita niyang nawala na ang mga post niya. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Shiwang ng mensahe mula kay Gao Maotong na sinasabing nakita niya ang ama ni Shiwang sa isang hotel. Pagdating niya roon, nakita niya si Alan at nalaman niyang tinulungan siya ni Alan na burahin ang mga post. Ibinigay niya kay Wang Yifei ang pera at sinabing huwag nang guluhin si Shiwang. Pumayag si Wang Yifei. Pagkatapos, ibinigay niya kay Alan ang pera at sinabing manahimik na lang siya at huwag na siyang tawagan pa. Pumasok siya sa kasino para magsugal. Dahil natalo siya, umutang siya ng 600 milyon. Pero hindi pa man siya nakakabayad, nahuli na siya. Pinilit siya ng boss na sabihin ang kanyang kahinaan para makapag-utang siya at dahil sa takot, sinabi niya ang totoo na nagmaneho siya ng pabaya na naging sanhi ng aksidente ng kanyang asawa na hindi niya ito naisalba sa oras at na-blackmail pa niya ang kanyang anak na babae. Natakot siya at humingi ng 2 araw para makabayad. Pumayag ang boss at sinabing kung hindi siya makakabayad, pupulutin ng pamilya niya ang kanyang bangkay. Pagkatapos marinig ni Alan mula sa doktor na pwede nang lumabas sa ospital ang kanyang tiyahin, inalok niyang dalhin siya sa probinsya para magpahinga. Nang makita ni Alan na gustong bumalik ng kanyang tiyahin sa kanilang bayan, pumayag siya. Dinala nila ang tiyahin sa kanilang bayan. Inayos at iningatan ni Shiwang ang lahat sa lumang bahay. Nagpasalamat ang tiyahin kay Alan sa pag-uwi sa kanya. Bigla siyang nakatanggap ng maraming text message at namutla ang mukha niya. Pumunta silang dalawa sa palengke. Akala ng lahat ay magkasintahan sila. Hindi alam ni Gao Maotong ang presyo ng mga prutas, kaya si Shiwang ang nakipagtawaran na ikinagulat ni Gao Maotong. Sinubukan niyang gayahin ang pakikipagtawaran ni Shiwang pero hindi ito nagtagumpay. Sumakay sila sa isang three-wheeled electric vehicle para umuwi. Humingi siya ng paumanhin kay Shiwang para sa kanyang mga dating ginawa. Ang pakikitungo niya kay Ziren ay naging sanhi ng hindi pagkakaintindihan ni Shiwang. Sinabi niya na sasamahan niya si Shiwang mula ngayon. Naguguluhan si Shiwang at sinabing hindi ba girlfriend niya si Ziren. Nagulat si Gao Maotong at sinabing kapatid lang ang tingin niya kay Ziren. Sinabi ni Gao Maotong na maaga siyang babalik bukas dahil may kailangan siyang asikasuhin. Pagkatapos niya, susunduin niya si Shiwang. Nagpasalamat si Shiwang kay Gao Maotong sa pagtulong sa kanya sa problema ni Wang Yifei. Sinabi ni Gao Maotong na huwag siyang magpasalamat. Nagkatinginan sila at mumiti. Nang gabing iyon, tumatakas si Wang Yifei. Tinahabol siya ng boss. Pagdating niya sa tulay, nakita niya si Alan. Kinuha ni Alan ang ebidensya at sinabing kung magsusumikap si Wang Yifei na magsumbong sa pulisya, tutulungan siya ni Alan na bayaran ang utang niya. Habang nag-aalangan siya, dumating ang boss. Sa huli, pumayag si Wang Yifei kay Alan. Ilang araw pagkatapos, ipinaalam ni Gao Maotong kay Shiwang na nagsumbong na si Wang Yifei sa pulisya at nahuli rin ang kanyang kaklase dahil sa pangingikil ng 50 milyon sa kanya na ikinagulat din ni Shiwang. Nakipagkita si Alan kay Ziren. Sinabi niya sa kanya ng direkta ang nararamdaman niya para sa kanya. Noong una, pasasalamat lang ang nararamdaman ni Gao Maotong para kay Ziren. Ngayon, malaki na sila at dapat na silang mamuhay ng mag-isa. Hindi pumayag si Ziren at naisip na si Shiwang ang dahilan. Gusto niyang hanapin si Shiwang pero galit si Gao Maotong at pinigilan siya. Sinabing hindi niya palalampasin kung maglakas loob siyang saktan si Shiwang. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis. Inisip ni Ziren na ipapakita niya kay Gao Maotong na siya ang pinakamagandang pagpipilian para sa kanya. Kinaumagahan, dinala ng assistant ang kahon ng singsing na in-order ni Gao Maotong ng maaga. Tinanong ng assistant kung paano nakuha ni Gao Maotong ang ebidensya. Sinabi ni Gao Maotong na tutulungan niya si Wang Yifei na bayaran ang kanyang utang kaya pumayag silang ibigay sa kanya ang ebidensya. Sinabi niya sa assistant na ibigay sa pulisya ang ebidensya ng mga nangutang para hindi sila makapagnegosyo ng iligal. Tinanong ng assistant kung sino ang plano niyang bigyan ng singsing. Umiti si Gao Maotong at sinabing gusto niyang ligawan ulit si Shiwang. Nagbihis ng maayos si Gao Maotong at nakipagkita sa kanya. Gusto niyang hayain si Shiwang para kumain at simulan muli ang kanilang relasyon. Hindi niya alam na may date na si Shiwang. Nagulat si Gao Maotong at tinanong kung lalaki o babae ang kadate niya na ikinatawa ni Shiwang. Sinabi niya na makikipagkita siya kay Boss Han mula sa construction materials. Sinabi ni Gao Maotong na kilala niya si Boss Han at magiging tagapayo niya si Shiwang. Sinabi ni Shiwang na pangit ang damit ni Gao Maotong at sinabing magpalit siya. Naghintay silang dalawa kay Boss Han. Pagkapasok pa lang niya, pinuri niya ang ganda ni Shiwang na ikinainis ni Gao Maotong. Binigyan ni Boss Han si Shiwang ng regalo at bigla siyang hinawakan sa kamay. Nagalit si Gao Maotong, pinalo ang kamay ni Boss Han at sinabing allergic si Shiwang sa mga lalaki. Sinabi niya na ang pangunahing layunin ni Boss Han ay mangakit ng mga babae at hindi siya karapat-dapat na makipagnegosyo sa kanila dahil sinasaktan niya ang mga babae. Dahil dito, nagalit si Boss Han at umalis. Nagtatampo si Gao Maotong at sinabing alam ni Shiwang ang iniisip ni Boss Han pero hinayaan pa rin niya. Sinabi niya na nagkaroon siya ng masamang panaginip kagabi. Tinanong ni Shiwang kung ano ito at sinabi niya na panaginip iyon na wala si Shiwang. Ginaya niya ang mga pick-up lines ng iba para sabihin kay Shiwang na ikinahiya ni Shiwang. Nakuha ni Lolo mula kay Butler Yang ang mga larawan ni Ziren na nakipagkita kay Fei Wang dati. Sinabi niya na walang kwenta si Ziren. Sinabi ni Butler Yang na nagtanong siya at walang nakakakilala kay Ziren sa nayon. Pero ayon sa paglalarawan, si Shiwang ang nag-acupuncture at nagligtas kay Gao Maotong noon. Masayang masaya si Lolo at sinabing ito ay tadhana. Sa kabilang banda, nag-iisip pa rin si Gao Maotong kung paano niya liligawan si Shiwang pero nakita niya na binibigyan ni Shiwang ng award si Xuihai. Sa entablado, inamin ni Xuihai ang nararamdaman niya para kay Shiwang. Dumating agad si Alan at narinig niya si Wang Yifei na tumanggi kay Xuihai
bahay. Pero tumanggi rin si Wang Yifei sa kanya dahil sa maraming sakit na dinulot niya. Umiti si Alan at sinabing hihintayin niya si Wang Yifei. Sinabi niya na namiss siya ni Lolo kaya pinapapunta siya nito at pumayag si Wang Yifei dahil sa makakapunta siya pagkatapos ng 2 araw. Habang nasa bahay sina Lolo at Tio Yang at pinag-aaralan ang mga dokumento, dumating si Ziren. Nakita niya ang litrato niya at ni Charlie at sinabi na huwag siyang paniwalaan ng Lolo. Nagalit si Lolo at sinabi na masama ang ugali ni Ziren. Sinabi na pupuntahan niya si Alan at sasabihin sa kanya ang lahat. Tumutol si Ziren at lumapit para pigilan siya. Nagtulakan ng dalawa at biglang nahulog si Lolo sa upuan. Naging sanhi ito ng atake sa puso at nawalan siya ng malay. Sa oras na ito, dumating si Ruansu at tinanong ang tagapamahala. Sinabi niyang na hinihintay siya ni Lolo. Sa kabilang dako, bago pumasok si Ruansu, natakot si Ziren. Mabilis na kinuha ni Ziren ang hairpin mula sa kanyang bag at sinaksak ang sarili sa tiyan. Pagpasok ni Fei Wang, nakita niya ang eksena. Nag-alala si Fei Wang at kinapap ang pulso ng Lolo at tinawag ang emergency. Nag-aalalang isinakay ni Alan si Lolo sa kotse at narinig niya si Ziren na sinisisi si Fei Wang na nag-aalinlangan sa kanya. Kinabukasan, naipost sa internet ang mga balita na si Fei Wang ang pangunahing suspect sa kasong ito. Natuklasan ang kanyang impormasyon. Nag-isip ang mga netizens na nagtanim siya ng galit kaya ginawa niya iyon. Sa kabilang banda, binisita ni Alan si Ziren. Tinanong niya ang sitwasyon noong oras na iyon. Sinabi ni Ziren na si Fei Wang ang salarin. Tumingin si Alan ng diretsyo kay Ziren at sinabi na siguradong hahanapin niya ang totoong salarin na nanakit sa Lolo at sinabing huwag siyang mag-alala. Kinatakutan ni Ziren na mahuli siya ni Alan. Sinabi ni Xinyu na gusto niyang tanggalin ang mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, ngunit tumutol si Fei Wang. Sinabi niya na basta't malinis ang kanyang konsensya, ayos lang. Binista niya ang lola niya at tinanong kung bakit hindi siya tinanong ng lola tungkol sa akusasyon. Sinabi ng kanyang lola na nagtitiwala siya sa kanya. Sinabi ng kanyang lola na sundin lang ang kanyang puso at naiintindihan niya si Fei Wang na nagpasaya sa kanya. Nagdala si Fei Wang ng sabaw ng manok para bisitahin ang Lolo, ngunit nagulat siyang nakita si Alan. Sinabi ni Alan na mayroon nang nag-aalaga sa Lolo, kaya hindi komportable para sa mga tagalabas na pumasok. Biglang dumating si Ziren at sinabing gusto niyang bisitahin ang Lolo, kaya sinabi ni Alan kay Fei Wang na umuwi. Sa silid, sila lang ni Ziren ang maaaring mag-alaga. Naguguluhan si Fei Wang at hindi niya maintindihan kung ano ang pinaplano ni Alan. Pumasok ang dalawa sa silid ng assistant. Sinabi ni Alan na bumababa ang stock ng baccalaureate at may bumibili ng mga stock kaya seryoso ang sitwasyon. Sinabi ni Ziren na ang tanging paraan ay ang pag-iisang dibdib ng dalawang pamilya, ang pamilya Ba at ang pamilya Cheng. Sumang-ayon din si Alan sa ideyang ito. Hindi niya alam na narinig ni Fei Wang ang lahat habang bumabalik siya para hanapin ang hikaw na iniwan ng kanyang ina. Pagkaraan ng 1 buwan, umupo siya sa mga upuan at pinanood ang bulwagan kung saan magaganap ang engagement ni Alan at Ziren. Nag-aayos si Ziren. Dumating ang malalapit na kaibigan niya at tinanong siya at pinuri siya dahil sa pagpapakasal sa panganay na anak ng baccalaureate group na nagpa-proud at nagpasigla sa kanya. Nang isinuot ni Alan ang singsing kay Ziren at isusuot na sana ni Ziren kay Alan, binawi ni Alan ang kanyang kamay at sinabi na hindi pumapayag ang saksi sa kasal. Sa ibaba, umiti si Lolo Ba at Fei Wang na may kahulugan. 1 buwan na ang nakalipas, pinuntahan ni Alan si Fei Wang. Sinabi niya na ang pagpapakasal sa pamilya Cheng ay para mahanap ang totoong salarin dahil sa pag-aalinlangan niya sa mga kilos ng tagapamahala na si Yang at ni Ziren. Gusto niyang maparusahan si Ziren at hindi na siya gambalain pa. Umiti si Fei Wang at sinabing huwag mag-alala si Alan tungkol sa Lolo. Maghahanap siya ng espesyalista para mahanap ang pinakamahusay na paggamot para sa Lolo. Nang maghahanda na sanang maghalikan ang dalawa, dumating ang assistant ni Alan at sinabing dumating na ang kotse na nagpahiya sa kanilang dalawa. Nagbago ang isip ni Fei Wang at hinalikan siya sa pisngi bago pumasok sa bahay. Tinipon ni Alan ang kanyang pisngi at masaya, ngunit nang lumingon siya sa kanyang assistant, sinipa niya ito at sinabing dumating siya sa maling oras. Nahanap ni Alan si Yang nang handa na itong umalis at tinanong siya tungkol sa lahat. Dahil sa guilt at takot, ibinigay niya ang ebidensya at sinabi ang katotohanan na si Fei Wang ang nagligtas sa kanya, na ikinagulat niya. Paglabas ni Fei Wang sa operating room kasama ang Lolo, niyakap siya ni Alan at pinasalamatan. Sinabi niya sa lahat ng ginawa ni Fei Wang mula sa pagligtas sa kanya at sa Lolo. Sinabi niya kay Ziren na umamin o sasabihin niya sa lahat ng nasa bulwagan, ngunit tumanggi pa rin si Ziren. Nang ibigay niya ang recording ni Yang, nagulat ang lahat. Lumabas si Lolo Ba sa entablado at sinabing siya ang saksi at ang ebidensya para sa masasamang gawa ni Ziren. Nang dumating ang pulis, tumakbo si Ziren. Tumayo siya sa itaas at naghintay kay Fei Wang at nang dumating siya, sinabi ni Ziren na ayaw na niyang mabuhay. Sinabi naman ni Fei Wang na hindi iyon kanyang problema. Nagalit si Ziren at sinabing sinira niya ang lahat at inagaw si Alan mula sa kanya. Walang magawa si Fei Wang at sinabi na kung mamamatay siya, magiging kanya si Alan. Lumapit si Fei Wang at inabot ang kanyang kamay kay Ziren at sinabing kung lalabas siya ng kulungan, maaari siyang magsimulang muli. Nag-aalinlangan si Ziren. Tinanong niya si Fei Wang kung totoo at tumango si Fei Wang at sinabing totoo. Hinawakan ni Ziren ang kamay ni Fei Wang, ngunit pagkatapos ay tumingala at tumawa at sinabing huwag umasa na magiging masaya siya. Pagkatapos ay hinila niya si Fei Wang at tumalon sa itaas. Ngunit nagulat siya na hinawakan ni Alan ang kanyang kamay at hinila siya pabalik at mahigpit siyang niyakap.
Kinabukasan, naipost sa pahayagan ang balita na tumalon si Cheng Ziren mula sa itaas dahil sa takot sa krimen at maraming bali ang kanyang buto. Sa kabilang banda, dinala ni Alan ang lolo sa ospital at sinabing huwag siyang lalabas sa ospital. Ngunit sinabi ng lolo na gusto niyang makita mismo. Sinapit ni Ziren ang kanyang kapalaran. Sinabi ni Fei Wang sa lolo na huwag siyang mag-isip ng masyado. Sinabi ng lolo na makikinig siya kay Fei Wang at niyaya siya sa isang kainan at pumayag si Fei Wang. Tiningnan siya ni Alan at naalaala ang sandali nang hinila niya si Fei Wang at naghalikan sila ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagtawanan sila. Sa rooftop, nagdaos ang lolo ng family party noong araw na iyon. Dahil sa lahat ng nangyari, nais niya na magsimulang muli ang pamilya ba. Sinabi ng tiyahin ni Alan na kung hindi, sila ni Alan ay magkasamang babalik at mamumuno sa Bashay. Umiti si Fei Wang at sinabing hindi siya pumapayag dahil ayaw niyang umasa sa lalaki. Lumingon siya at sinabi sa lolo na mayroon siyang ibang party, kaya humingi siya ng paumanhin at umuwi. Nakita ito ni Alan kaya sinundan niya si Fei Wang. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang tiyahin para sa kanya. Sinabi ni Fei Wang na ayos lang at sinabi ni Alan na maghintay siya dahil kukunin niya ang kotse. Biglang lumitaw ang kanyang dating kaklase at tinukso siya at sinabing gumamit siya ng paraan para mapakasalan siya ni Alan. Lumapit si Alan at malamig na sinabing tama iyon. Ngunit, kabaligtaran, gumamit siya ng paraan kay Fei Wang. Kung may kailangan sila, puntahan nila siya sa baccalaureate at hinawakan niya ang kamay ni Fei Wang sa harap ng lahat at sinabing kanyang Fei Wang. Nang dinala niya si Fei Wang sa labas, nakita niya siyang tumatawa. Sinabi ni Fei Wang na ang kanyang diskarte ay hindi makakaakit sa mga babae. Sinabi niya na hindi siya pag-aari ng sinuman. Sinabi ni Alan na syempre, pero hindi maitatanggi ang pagiging asawa. Umiti siya at sumang-ayon. Patuloy silang nagtrabaho sa kanilang karera. Sila ay naging masikat, ang masasamang tao ay naparusahan ng batas. Sa paglipas ng panahon, nang nasa business trip siya, inalagaan pa rin niya ang lola niya. Nag-date ang dalawa at nang maghahanda na si Alan na ibigay kay Fei Wang ang singsing, sinabi ni Fei Wang na gusto niyang magpatuloy sa ibang lungsod upang palawakin ang kanyang serbisyo. Sumang-ayon si Alan at sinabing hindi rin siya maaaring huminto dito. Sinang-ayunan niya ang desisyon na ito, ngunit may kondisyon, dapat niyang hayaan siyang mamuhunan sa lahat ng kanyang mga proyekto, kaya kahit na may mawala, ayos lang. Sinabi ni Fei Wang kung iniisip ni Alan na nilalambing siya. Tiningnan siya ni Alan na may kahulugan at ngumiti. Masaya silang nagngitian sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Sa wakas, tapos na ang isang magandang pelikula. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Umaasa ako na susuportahan ninyo ang aking mga susunod na pelikula.